So hello po sa inyong lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. No, kumusta po kayo kung saan man po kayo ngayon? Mag-ingat po kayo palagi. So ngayon mga kababayan, meron lang po akong gustong reaksyonan na meron yang kumakalat ngayon sa balita at sa social media na kung saan ay nire-raid nga daw itong bahay ni Duterte sa Davao na kung saan nag-live nga ang isang bakla na kaibigan ni Duterte, ni Kitty Duterte na nag-live siya at humingi nga ng tulong sa mga supporters ni Digong nga bantayan daw ang bahay ni Digong kasi meron daw surprise raid. Actually, ito po mga kababayan, ipapanood ko sa inyo itong video, kayo na lang pong bahalang humusga at reaksyonan po natin. Ito po mga kababayan. Buksan ko lang po. Ito po siya mga kababayan. Gadis, ano ang ang mga tao? Aniya ramdam niya ang Gadis, ano ang sitwasyon ngayon dyan? Ito po mga kababayan ha. Ayan. Buksan po natin. Sa pag-uusap nila sa planong pagsalakay Gadis, ano ang sitwasyon? Tayo mabuksan ito. Ito mga kababayan. Wait lang, may ads. Skip lang natin yung ads. Gadis, ano ang sitwasyon ngayon dyan? May security forces nga bang dumating? Ani, may ilang mga supporter ni former President Rodrigo Duterte ang piniling manatili at magbantay sa labas ng kanyang bahay dito sa Davao City dahil nga sa sinasabing gagawing raid o search ng PNP. Sinabi nitong naka-document ang lahat at kinukuha nila ang mga pangalan na sangkot. Ito ang naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Nalaman ng mga Davaoenyo ang umunay surprise raid sa mga bahay ng dating Pangulo mula sa Facebook Live ng isa sa mga supporter at volunteer. I'm very, very mad because why does it have to be like this? Alam mo yun? But I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up because that's what Kitty said, call for help. And the only thing that I can do and I can think of was just go live and ask for help. Ayon kay Paulo, nakatanggap umano siya ng tawag mula kay Kitty Duterte na humihingi ng tulong sa mga tao. Aniya Alam niyo sa totoo lang, napatunayan niyo po na wala naman pong house raid na nangyari at hindi naman po ni-raid yung bahay ni Digong. Ito para sa akin, baka nasubrahan lang siguro si Kitty Duterte sa tinatawag nilang wake and bake. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang kapag ikaw kasi ay tawag dito, masubrahan sa paggamit ng kakaibang iniinom, kakaibang sinisimhot, talaga pong ang resulta ay alam yung kabado ka. Kaya nga minsan nga 'di ba napanood niyo sa Jessica Soho na merong isang pamilya na kapag hinagisan mo ng takip ng kaldero ay nagsiliparan, nagsitakbuhan. Alam niyo yung nasubrahan sa kakainom ng kape, wag pa sobrahan. Kasi bakit? Kapag sa sobra mong inom ng kape, mabilis kang magulat. Oo. Malay siguro si Kitty Duterte na sobrahan sa kakainom ng kape, kaya kinakabahan agad. Oo. Baka resulta lang ito, kulang lang siguro sa tulog si Kitty. Oo. Kulang lang sa tulog. Paano mangyari na i-read yung bahay ninyo? At paano ka ngayon ay nako, ayaw ko na magsalita mga kababayan. Resulta ito sa kakakape ni Kitty Duterte. Tignan nyo ngayon, nagla-live-live yung isang bakla na kaibigan niya. Oh, ngayon nung nag-live siya, may naganap bang raid? May naganap bang pagsalakay sa bahay ni Digong? Wala. Alam mo sa totoo lang, ulitin nyo pa ito. Nung nakaraan, nanawagan si Kitty na i-raid daw ang bahay. Ay, si Baste, i-raid daw ang bahay. Walang nangyaring raid. Ngayon naman, nanawagan na naman si Kitty ng tulong kasi i-raid daw ang bahay nila. Walang nangyayaring raid. Ito, pagka-4, 5 paulit-ulit ninyo, sasabihin ng tao, it's a prank, hindi na kayo paniniwalaan. Oo, bakit? Sino ba namang tanga na ginagawa ninyong bobo yung mga tao dyan sa Davao? Kayo ba mga taga Davao? Tanungin ko kayo, lalong-lalo na sa mga supporter ni Digong. Mga ignorante ba kayo? Ha?
Makarinig lang kayo ng sabi ni ganito, ni ganyan, naniniwala kayo. Sa sunod yung paulit-ulit ganyan, hindi na kayo maniniwala. Kapag sinabi ni Kitty, tulungan niyo ako, di ako makahinga, hindi na siya paniniwalaan ng tao. Bakit? Ilang beses niyo nang niloko ang tao. Ilang beses niyo nang pinapapanik ang tao. Kayo lang din gumagawa-gawa ng issue na ikakasira ninyo. Malay ninyo na sobrahan lang si Kitty sa kakasinghot ng Vicks Vaporub. Kaya hindi nakakatulog. Iba ang epekto kasi ng Vicks. O di kaya suminghot ng Epicacent. Kaya gising na gising ang buhay. Kaya wake and bake. Di ba? Nasubrahan lang sa pag-amoy ng Vicks. Kaya nung pag-amoy na ng Vicks, sabi hindi ako makatulog. Sige, mag-live ka, sabihin mo, i-read yung bahay para pupunta yung mga tao at maranasan natin na kung may supporter pa ba talaga. Alam niyo, ganyan minsan hindi kayo papaniwalaan ng mga taga-suportan niyo. Bakit? Ginagawa ninyong tanga ang tao. Ginawa ninyong utu-utu. Anong sasabihin na lang ng tao? Wala namang nangyaring raid. Hindi naman ni-raid ang bahay ni Digong. So hindi na tayo maniniwala sa sunod. Diba? Huwag kasing sobrahan ka kasinghot ng Vicks kasi. Sunod mo singhutin, Katol. Huwag Vicks. Wala effect. Tingnan mo. Tingnan mo resulta sa kakasinghot ni Kitty ng Vicks. Di ngayon nagpanik ang tao na may raid daw. Wala namang raid na nangyari. Sa sunod niyan, ganyan na naman. Hindi na kayo papaniwalaan ng tao. Ramdam niya ang takot sa pag-uusap nila sa planong pagsalakay sa kanilang mga bahay. Until Miss Kitty Duterte called. Siya mismo ang nanawag sa head and we were all there listening. So siya na, the first thing that she said, I already left sa house. She's safe, but the houses will be searched. I think the house dun sa isang house and the other and then we're here. But alam mo yung sa boses niya talaga na she was really scared. But she was trying. Alam niyo, sa totoo lang, kung ako supporter ni Duterte, hindi na ako maniniwala. Wala namang nangyaring raid. Wala rin nangyaring search operation. Alam niyo si Kitty, sobrang sa kakainom ng kape. Pag dumating ang panahon na manghingi kayo ng tulong, hindi na kayo paniniwalaan ng tao. Bakit? Nagugulantang ang mga tao, nagpapanik, ending wala naman palang nangyayari, it's a prank lang. Alam mo, sa advice ko sa inyo, lalong-lalo na sa mga kaibigan ni Kitty, huwag kayong gumawa ng mga ganitong bagay. Bakit? Mapapahamak yung mga tao. Natutulog yung mga tao. Nakapagpahinga ng ayos, magugulantang magigising kasi nga mga bobo nga sila, mga tanga-tanga na supporter ni Digong, magsigising yan, mag-aabang dun sa pinto hanggang sa kakagatin ng lamok yan. Hindi nyo ba nakikita natutulog na yung ibang tao sa harap ng kalsada? Nandyan sa harap ng gilid ng bahay ni Digong, may tae ng aso, may ihi ng aso, umihiga sa karton. Hindi nyo iniisip yung sakripisyo ng mga bobo tanga-tangang DDS. May mga trabaho pa yan. Ginugulantang ninyo, gigisingin nyo na madaling araw para mag-abang dyan kasi may raid. Tigilan nyo yung kakasinghot nyo, Katol. Tigilan nyo yung kakasinghot ninyo ng Epicacent. Yan yung resulta sa kaka-wake and bake tignan nyo. Sunod yan, masasabihin na naman may raid, hindi naman niniwala yung tao sa inyo dyan. Bakit? Ang sasabihin ng tao, it's a prank, prowisyo. Nagtatrabaho tayo, gising tayo ng bigla na madaling araw, magulantang yung mga tao kasi may raid, wala namang raid na nangyari. Alam nyo, tigil-tigilan nyo yung kakasinghot ninyo ng Katol. Kaya yung mga tao, pinagtitripan ninyo. Her best to stay calm. I knew that was something serious. And the last thing I said to her, Kitty, I got you. Sa inilabas na pahayag ni Congressman Paulo Pulong Duterte, kinukundina nito ang panghaharas ng Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang pamilya. Paano mangyaring panghaharas ng Criminal Investigation Group or CIDG? Wala namang announcement ang CIDG na magre-raid. Wala din naman binalita. Kayo lang naman, alam mo yung mga tigilan nyo kasi yung kakahit-hit ninyo ng Katol. Tigilan yung kakaamoy ninyo ng Epicacent oil. Ang Epicacent oil, binabanyos yan, hinahapla sa katawan. Hindi sinisinghot. Kaya tignan yung resulta.
binaban nyo, sinahaplas yun, pinapahid. Hindi inaamoy. E tignan yung result, nagpapanik yung mga tao, nagmumukhang tanga. Dahil sa prank-prank na surprise raid na yan. Oh, ang daming na biktima sa prank-prank call ni Kitty Duterte. Walang nangyayari tapos sisihin nyo si IDG. Anong isisi ninyo dyan sa CIDG? Mga kababayan, wala namang nangyari. Oh. So yun lang ha, mga kababayan. Oh, yun lang yung ating vlog ngayon. Na prank sila sa house raid ni Kitty Duterte. Walang nangyari. Tigilan nyo kay kakasimhot ng pikasin. To lang ipikasin, pinapahid, hindi sinisimhot.